Ang gintong tsinelas. Sa isang payak na baryo, nakatira si Nico, isang batang laging nakayapak. Dahil wala siyang sariling tsinelas, madalas siyang tuksohin ng ibang bata. Wala ka bang pambili ng sapatos? Biro nila. Ngunit, imbes na magalit, nakangiti lang si Nico. Masaya na siya basta't nakakatulong sa kanyang ina sa bukid at may pagkain silang mag-anak. Isang araw, habang naglalaro siya sa tabing ilog, natabig ng alon ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at tumambad ang isang makinang na pares ng gintong tsinelas. Napakaganda nito. Kumikislap na tila gawa sa sinag ng araw. Isinuot niya ito at laking gulat niya nang maging magaan ang kanyang mga paa. Para bang kaya niyang tumakbo ng napakabilis at hindi napapagod. Ngunit higit pa roon, tuwing dinadala niya ang tsinelas sa kanilang taniman, mas dumadami ang ani. Tuwing pumapasok siya sa eskwela, mas malinaw niyang nauunawaan ang aralin. Hindi nagtagal, napansin ng ibang bata ang kanyang gintong tsinelas. May ilan na naiinggit at sinubukang agawin ito. Ngunit, sa tuwing sinusubukan nilang isuot, bigla itong nagiging mabigat na parang bato. Doon, naintindihan ni Nico, ang tsinelas ay hindi gantimpala para sa mga sakim, kundi para sa mga marunong magpasalamat at makontento. Sa halip na ipagyabang, ginamit niya ito upang makatulong. Tumulong siya sa mga kaklase upang mas madali nilang maintindihan ang kanilang aralin. Pumupunta siya sa taniman ng mga kapitbahay na kapos para dumami ang kanilang ani. At lagi niyang inuuna ang iba bago ang kanyang sarili. Mula noon, hindi na siya tinukso, bagkus hinangaan siya ng lahat dahil hindi lamang siya ang batang may gintong tsinelas, siya ang batang may gintong puso. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ganda ng bagay na pag-aari mo, kundi sa kung paano mo ito ginagamit upang makatulong sa iba. Ang taong marunong magpasalamat at magbahagi ay kailanman hindi mawawalan.